Ano po ba ang sinabi ni Ginong Brad Garlinghouse tungkol sa presyo ni Bitcoin? Ayan, sa naganap po na Binance Blockchain Week sa Dubai, nag-drop po ang Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse ng isang matapang na prediction. Ayon po sa kanya, inaasahan niyang maabot ni Bitcoin ang presyong $180,000 pagsapit daw po ng December 31, 2026. Hindi po ito vague forecast. Eksaktong numero at petsa ang kanyang binanggit. Agad po itong kumalat sa social media. Kasama na po ang post ng crypto enthusiast na si Bank XRP. Ang mga members ng XRP Army ay agad pong nag-react. Nagtatanong kung gaano po kalaki ang impact nito sa kanilang strategy. Para sa ilan, ang detalyadong forecast ay maaari pong magbigay ng signal ng underlying market developments na hindi pa nakikita ng karamihan. At ayan, ang ating sunod na katanungan ay bakit po ba itinuturing ng ilang mga supporters ang prediction bilang meaningful na signal? Yan, may mga XRP supporters na naniniwala hindi basta-basta magbibigay si Ginong Garlinghouse ng ganitong numero kung wala pong backing sa likod. Tulad po ng sinabi ni ex-finance bull, ang ganitong statement ay madalas lumalabas kapag may institutional interest, liquidity improvements o strategic infrastructure na umuusbong. Sa ganito pong pananaw, ang forecast ay hindi lamang po opinyon, kundi posibleng refleksyon ng aktual na activity sa market. Ito po ay nagbibigay ng confidence sa mga long-term holders na may movement sa ecosystem at maaari pong magpahiwatig ng bullish dynamics sa crypto space. Ngayon ay may iba namang nanawagan ng caution. Ayan, ngunit hindi lahat po ay positibo. Si Mystic 4106 at iba pang mga traders ay nagbigay diin sa pangangailangan na suriin ang data bago paniwalaan ang forecast. Sapagkat para po sa kanila, ang predictions na walang suportang ebidensya ay dapat pong lapitan ng may pag-iingat. Ibig sabihin, ang data-driven research, historical analysis at saka independent verification ang dapat na maging basihan ng investment decisions. Ito po ang karaniwang mindset ng mga traders na gustong i-balance ang optimism sa risk management. Kaya sa madaling salita, hindi lahat ng opinyon ng high-profile figure ay dapat pong gawing instruction para bumili o mag-hold. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang past accuracy sa pananaw ng market? May mga gumagamit din po ng past track record bilang benchmark. Ang XRP Nation ay nagpapakita po ng mga dating forecast ni Ginong Garlinghouse na hindi po natupad. Sinasabi po nila na mas madalas mali ang dating predictions kaysa sa tama. Ang ganito pong feedback ay nagpapakita na ang credibility at saka historical accuracy ay mahalaga sa pagtimbang ng bagong claims. Kaya para po sa mga investors, nakakatulong po ang pag-review sa mga past performance bago po gumawa ng desisyon. Kung hindi po maasahan ang history, mas mainam na maging conservative at huwag po agad i-react sa bagong prediction. Ngayon ay paano naman po naiiba ang interpretasyon ng market participants? Makikita po sa community ang spectrum ng reactions. Ang iba ay tinitingnan ito bilang strategic signal, ang iba bilang opinion lamang na nangangailangan ng ebidensya. Ang ilan ay nag-judge base po sa historical performance ng predictor. Ito ang realidad ng crypto market kung saan ay mataas po ang emotional bias at may halo ng speculation. Sa ganito pong sitwasyon,
ang pinakamainam ay i-treat ang eksaktong price and date predictions bilang isang viewpoint lamang, hindi po definitive expectation. Ang independent research at saka personal analysis pa rin ang dapat po na maging guide or gabay sa ating desisyon. Ano naman po ang practical takeaway dito para sa atin bilang mga traders at holders? Yan, ang lesson po dito ay malinaw. Dapat maging balance po ang ating pananaw. Hindi po sapat na umasa tayo sa malalaking pangalan ng CEO predictions. Kailangan pa rin po ng ating sariling due diligence. Gamitin po natin ang ating technical analysis, fundamental developments, at market metrics bilang basihan. Ang statement po ni Ginong Garlinghouse ay maaaring hint or palatandaan ng bullish infrastructure, pero hindi po automatic na buy signal ito. Ang mga investors at holders ay dapat pong marunong na mag-analyze ng context, ang magnitude ng market activity at ang timing bago gumawa ng actionable moves. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang institutional insight sa ganitong prediction? Isa po sa mga rason kung bakit may bigat ang forecast ni Ginoong Garlinghouse ay ang institutional view. Kapag ang senior executives ang nagbigay ng price projection, madalas may insight sa liquidity, partnerships o strategic adoption na hindi pa nakikita sa retail. Ibig pong sabihin, ang forecast ay hindi puro hype. May backing po sa operations, ETF at saka ecosystem developments. Sa ganitong paraan, ang prediction ay pwede pong magsilbing signal para sa trend ng market sa taong 2026. Ngunit, dapat pa rin na isama sa analysis ang volatility at saka risk profile ng mga individual investors. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pinaka-practical po na approach ay maging informed at saka objective. Huwag pong basta-basta sumunod sa numero. Suriin po ang historical accuracy, context at ang underlying market dynamics. Ang forecast po ni Ginong Garlinghouse ay highlight ng potential market movement, hindi po guaranteed income. Ang XRP Army at mga traders ay dapat pong maging aware sa speculative nature ng crypto market. Ang independent research, critical thinking at disciplined strategy ang magbibigay ng long-term advantage sa kanila. At tandaan, ang mga predictions ay gabay, hindi po instruction. Sa crypto, ang analyst yan, at ang CEO forecast ay dapat pong yan, ang mga inilalabas po nilang mga predictions at forecast ay dapat po nating gamitin bilang tool, hindi po emotional trigger. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.